Mga kalahi, magandang tanghali sa inyong lahat. Si Kalayng Saba na naman, mga kalahi, no? Magandang tanghali sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. At tayo na naman ay magpatuloy na naman sa atin pong punto komentaryo, mga kalahi, no? Ngayon na naman, mga kalahi, ay nais ko na naman itong, ito pong pangyayari na naman dyan. Talagang dito focus muna tayo, mga kalahi, dyan sa Senado dahil dyan talaga ang magulo. Sa lahat ng institusyon sa gobyerno, ang Senado po ngayon napakagulo dahil sa isang tao na namumuno dyan sa tinatawag Senado. Senate President daw siya. Ngayon, hindi naman siya Senate President dahil mayroon namang acting. No? Parang mayroong arrangement na gagawin dyan yung bagong mayorya o majority. Parang patatalsikin talaga itong si Cayetano dahil talaga gumagawa talaga ito ng kaguluhan no? At saka para itong yung nangyari ba, yung alam nyo ba mga kalahi, yung nangyari na pinatayan talaga itong mga kasama niya sa minorya, itong mga 11 na solid minority na talagang pinatayan niya dahil sila po'y nagpaiwan doon sa Senado dahil sila po'y magtatrabaho sa ng minority. Tapos pinatayan ng wifi, pinatayan ng aircon, napakainit, no? Gumamit nga na sila ng yung paypay, yung sa talaga manual na pang sa hangin. Ano man tawag sa Tagalog na diyan, no? Na yan. Pinatayan sila, no? Tingnan mo kung gaano lang talaga kabastos. Bastos yung ganyan no road yung klaseng taong ganyan no? At sabi pa naman ni Erwin Tulfo dahil si Erwin Tulfo, sabi pa naman ni Rafi Tulfo, wala namang iba daw mag-utos na patayin ang wifi, patayin ang aircon, talagang ang SP daw. Sino bang SP ng time na yan? Si Cayetano. Marami talagang ginagawa itong si Cayetano na parang talaga pang bastos. Kamastusan yon, Mr. Cayetano. Patayan mo yung napakainit dyan sa building, sa gusali. Pinatayan mo ng ilaw, wifi, ano ba karapatan mo? Hindi naman ikaw ang nagbayad sa wifi, hindi sa gobyerno yun Taong bayan ang pira ng taong bayan ang dyan, no? Nag-facilitate sa lahat ng mga ginagamit niyo dyan sa institusyon sa Senado. Tapos pinatayan mo yung mga kasama mo dahil nagpaiwan, dahil magpatuloy sila sa pagtatrabaho. Andin kayo naman at mga kasamahan mong majority ay sumama kay Jinggoy dahil hinuli si Jinggoy, no? Itong Mr. Cayetano, mayroon na naman akong bigay sa iyo ng Bible verses dahil talagang ito lang po ang katapat sa iyo dahil quote ng quote ka ng Panginoon, pangalan ng Panginoon, Bible verses. Ito po ang verses para sa iyo, Mr. Cayetano, no? Ang verses talaga, pagkatandaan mo, Mr. Cayetano, na sa halip nga gawin mo sana ang mabuti dahil Kristiyano ka, dahil sumampalataya ka sa Biblia, dahil sumampalataya ka sa Panginoon, ugaliin mo yung ugali ng ating Panginoong Hesus. Ugaliin mo yung ugali na ipasusunod ng mga apostol, mga disciple ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng ni Apostol Pablo doon po sa Church of Galatian, sa taga-Galatia, Kapitulo 6, versikulo G, sinasabi talaga dyan na, gawin ninyo sa lahat ng tao ang mga mabuti. Yung mabuting asal natin, kung anumang ikabubuti sa ating kapwa-tao, sa lahat ng tao, lalo na kung kasama mo sa pananampalataya. Ito po ang sabi ng Apostol Pablo na gawin natin ang ikabubuti sa lahat ng tao. Ito po, kasama mo ito, hindi mo talagang parang pang-aapi yung ginagawa mo, hindi yun mabuti. Sa halip na gawin mo ang mabuti para sa kapwa-tao, lalo na sa kapwa mo mga senador, hindi mo ginawa, pinatayan mo. Bastos yung ganyan Hindi yun mabuti, Mr. Cayetano. Kaya sana, Mr. Cayetano, sana ikaw po'y mabuksan yung isipan mo at puso mo para na may maunawaan, maintindihan mo kung ano talaga ang buhay ng tao, kung ano talaga ang buhay na mayroong Panginoon, mayroong sinusunod na utos sa Panginoon sa Biblia. At sa itong mga kalahi, ang nangyari pa naman dyan, under talaga sa kanyang pamuno bilang as SP or Senate President, si Cayetano, ilang araw lang, I think 21 days, 24 days lang yata itong si Cayetano, hindi lang umabot ng isang buwan. Atin po pagkataan, laging magulo. Yung kanyang pamuno as Senate President, napaka-gulo talaga, laging magulo. Ano ba ito? Sinador ka tapos natuto ka pa naman sa pagkukot ng verses tapos magulo ang sinasapit dyan o sasapitin ng institusyon na ikaw po SP. Ano kang klaseng SP, Mr. Cayetano? Mahiya ka naman sa sarili mo, Mr. Cayetano.
Mahiya ka naman, huwag mo naman ipahihiyain ng mga believers of Christ dahil nakukut ka ng mga verses sa Biblia. Tapos ganyan yung pamuno mo, ganyan yung pagka-leader mo dyan sa Senado, Senate President ka, tapos ganyan ang mga pangyayari dahil mayroon ka talagang gustong ipasusunod at saka gustong iprotektahan si Bato at saka itong mga parating na mga case sa mga lalo na sa impeachment trial, no? Kaya lumalabas dito talaga ito pong pagpamuno, kaya nga wala nang wala nang nakakagusto eh. Parang mga tao talaga talagang gusto na talaga na magbago na ang liderato eh. Dahil sa dito po under ni SP Cayetano talaga hindi umabot ng isang buwan, tandaan mo napakagulo. Ito po Mr. Cayetano, ito po ang gusto kong ipaabot sa inyo, iparating sa inyo itong mensahe, no? Ang mensahe pong ito Mr. Cayetano, ito po ituro ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung salita niya, siya mismo ang nagsabi. Ito po yung verse na naman ito. Ayon po sa Matthew, Kapitulo 5, versikulo 9, Matthew chapter 5, verse 9, ang sabi po dito sa Biblia, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Mapala daw itong mga gumagawa ng kapayapaan, peacemakers, dahil sila po'y tatawaging mga anak ng Diyos. Yung pamuno mo Mr. Cayetano laging gulo, no? Yung gulo talaga, kaguluhan sa demonyo yun, sa diablo yun, kang satanas yun. But kung ikaw po'y gumagawa ng kapayapaan, tatawagin kang anak ng Diyos. Paano ka tatawagin anak ng Diyos na ikaw sa pasimuno mo, yung leadership mo laging gulo? So ibig sabihin hindi ka peacemakers. Ikaw ang dahilan na nagugulo dyan ang institusyon sa Senado. Kaya ikaw Mr. Cayetano, sana maunawaan mo yung buhay mo ngayon, no? Dapat sana magpakumbaba ka, ano mo yung sarili mo, no? Kumbaga surrender ka na, ayaw mo na ng ganyang ugali dahil para lang, no, for the sake of God's words, for the sake of Jesus, for the sake of God, no? Yun ang gawin mo. Baba ka dyan, umalis ka dyan sa pwesto na yan, no? Enough na nagiging senator, enough na nagiging senator ka, pinili ka ng mga tao na parang nabudol sa'yo dahil nangako ka ng 10K. Iwan ko sa susunod, manalo ka pa kaya? Kaya Mr. Cayetano, hindi pa huli ang lahat, magsisi ka, magbago ka, hayaan mo na ang kapayapaan ang siyang maghari, hayaan mo na ang pag-ibigan sa kapwa ay maghari. God bless inyong lahat. Palaging masunurin tayo sa gobyerno dahil ang pagsunod sa gobyerno, yun ang pagsunod natin sa Diyos na may kapal. God bless.